Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Rise and shine mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Sabado, May 10, 2014 at ganap na alas 5 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Panahon na para gumising upang magsaya at harapin ang challenges ng araw na ito. Ito po ang Panahon TV, naging nangunguna sa pagbibigay sa inyo ng napapanahong weather information. Kami po ay mapapanood ninyo via live streaming rin sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion, inyong makakasama ngayong umagang ito. Sa bahagi po ito ng ating programa, simulan muna natin ang pagbalik tanaw sa ating weekly weather recap noong nakaraang linggo. In general mga kaibigan, naging maganda naman ang panahon natin mula May 4 hanggang May 9. Yan nga ay kahapon. Umiral po ang mainit na easterlies mula sa Karagatang Pasipiko at nagbigay sa atin ng mainit na panahon. Nagdulot rin ito ng magandang weather sa atin, kaya naman nagkaroon naman tayo ng partly cloudy to cloudy skies na may pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog lalo na pagsapit ng hapon. Ngunit noong ang May 9, yan po ay kahapon, nagkaroon po tayo ng wind convergence sa may timog na bahagi ng bansa at ito po ay isang intertropical convergence zone na nakaapekto sa may Mindanao. At yan ang ating weekly weather recap. Para po ating malaman ang ibang impormasyon tungkol dito sa mga sistemang ito, ngayon pong umaga ay makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Magandang umaga, sir. Good morning sa iyo, Earl, at sa lahat po ng listeners ng Telebisyon ng Bayan. Yon, Sir Manny, magandang umaga. At ating pong simulan itong nangyari nga kagabi o kahapon sa may Mindanao area. Nagkaroon nga po ng Intertropical Convergence Zone. At maraming nagtatanong, ano nga po ba ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ? Paano nga ba ito nabubuo at ano po ba ang mga epekto nito sa mga lugar kung saan ito ay nagaganap? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, yan pong mga ulap na yan na nakapalibot o malapit po sa Mindanao, yun po tinatawag po nating Intertropical Convergence Zone. Akin po itong ipaliliwanag mamaya once na masabi ko po ito sa English. Yung pong Intertropical Convergence Zone, yung po ay known by sailors as doldrums. It is the zone or area encircling the Earth near the equator where the northeast and southeast trade winds come together. The Intertropical Convergence Zone is formed by vertical motion largely appearing as convective activity of thunderstorms, driven by solar heating which effectively draw air in, and these are the trade winds. Ganito po yaon. Ang Intertropical Convergence Zone po ay isang lugar o area na bumabalot po sa buong mundo. Ito po ay umiikot from the east to the west near the equator. At ito nga po ay nagkakaroon ng tinatawag po nating pagsasanib ng dalawang masa ng hangin nang gagaling sa iba't ibang direksyon. Tulad po ng northeast trade winds at southeast trade winds. At sa pagsasanib po o pagtatagpo po ng dalawang masa ng hangin na nanggagaling sa iba't ibang direksyon, nabubuo po yung ating tinatawag na convective clouds, katulad po ng cumulus at cumulonimbus clouds. At sa pag nabuo na po itong mga cumulus at cumulonimbus clouds, ay magkakaroon po tayong tinatawag nating thunderstorm activity. Magkakaroon po ng mga malalakas na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga lugar po na kinaroroonan ng Intertropical Convergence Zone. And ang magandang balita po dito, kapag meron pong Intertropical Convergence Zone sa isang particular na lugar, in terms of agriculture, maganda po ang kahihinatnan nito. Magkakaroon po ng mga pag-ulan sa isang lugar na apektado ng Intertropical Convergence Zone. Pero still hazardous po ito sa navigation, sa air and sea. Kasi nga po, pag malalakas po ang hangin dulot ng Intertropical Convergence Zone, very hazardous po ito sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat sa karagatan, maging sa mga sasakyang panghimpapawid na nagdaraan po sa tapat po ng Intertropical Convergence Zone.
Yan nga mga kaibigan, ang Intertropical Convergence Zone ng ITCZ ay isang normal na mistulang belt na nakabalot sa may mundo, sa malapit sa equator, at tayo nga ay natatamaan o nasasakop nito paminsan-minsan. Ito po ay convergence ng dalawang wind systems sa may hilaga at timog na bahagi, at ito nga ay nagdudulot ng kaulapan at pag-ulan sa mga natatamaan nitong mga lugar. Now, Ginoong Manny, maiba po tayo. Napag-uusapan nga na posible tayong makaranas ng El Nino o ang mga makaranas ng mga epekto ng El Nino sa susunod na buwan. Let's be particular. Ano po ba ang mga magiging maaring epekto ng El Nino sa ating bansa? Tulad po ng binanggit ni Sir Earl, yung pong El Nino ay pagtaas o abnormal na pagtaas po ng temperatura sa karagatan. At ito nga po tinatawag nating sea surface temperature anomaly. Tumataas nga po itong temperatura sa karagatan ng 0.5 umaabot po ito ng 2 degrees Celsius, lalong-lalo na po pag aktibo na po yung El Nino. At narito nga po yung mga epekto ng El Nino. Environmental effect, degradation of soil, effect on water quality like salt intrusion, high forest grass bass fire risk, domestic water supply shortages. At ang epekto rin po nito ay makikita sa social panglipunan, disruption of normal human activities, migration to urban communities, human and health problem. Meron din po itong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas o maging sa ekonomiya ng isang bansa na apektado po ng El Nino, katulad po ng unemployment, food shortages, significant reduction in the productivity, subsequent revenue of various industries, hydroelectric power generation. Mga kaibigan, ito ngang El Nino ay maraming epekto hindi lamang sa ating panahon, kundi rin sa iba't ibang aspeto, iba't ibang antas dito sa ating bansa. Meron po itong health risks sa atin, meron din po itong environmental risks, at meron din namang social effects sa atin. At kung nais po ninyong malaman yan, ay umantabay lang kayo dito sa Panahon TV para mabigyan kayo ng iba pang impormasyon tungkol dyan. Now, Ginoong Mendoza, isa nga po sa mga epekto ng El Nino o nitong tag-init ay ang pagtaas ng temperatura. Ano po ba ang naitala nating top 5 highest temperatures kahapon? Tulad po ng makikita natin sa video, kahapon po ang naitalang pinakamataas sa temperatura sa bansang Pilipinas ay sa Cabanatuan po 37.9 degrees Celsius, Tuguegarao City 37.5 degrees Celsius, Naiya, Parañaque 36.6 degrees Celsius, at dito po sa Sanglay Point, Cavite 36.2 degrees Celsius. Dala po ito ng easterlies. Alam po naman natin ang easterlies ang pinanggagalingan ng mainit na panahon na nagbumula po ito sa karagatang Pasipiko. Yun nga mga kaibigan, nanatili namang consistent na nasa 30-degree mark ang ating temperatura dito sa bansa, at kaya nga ng sabi ni Mr. Mendoza, ito ay dala ng mainit na easterlies na siya pa rin umiiral dito sa Pilipinas. Napag-uusapan na rin ang temperatura ng Ginoong Mendoza. Dito nga po, ano nga po yung ating mga inaasahang temperatura dito sa mga pangunahing syudad natin dito sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila, Cebu at Davao? At sa heat index po ba natin ay ano ang mararamdaman nating init na ito ngayong araw? Ngayon pong araw na ito, tulad po na makikita natin sa video, dito po sa Metro Manila, makakaroon po tayo ng 36 degrees Celsius. Sa heat index, 39.9 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 32.0 degrees Celsius. At sa heat index, 38.3 degrees Celsius. Metro Davao, 31 degrees Celsius. At ang kaniyang pinaka-heat index, 37.8 degrees Celsius. Yun nga mga kaibigan, kung ating maaalala, ang heat index ay kung ano yung nararamdaman nating init sa ating katawan in addition to the recorded temperatures ng ating surroundings at ng relative humidity. At gaya nga ng sinabi ni Mr. Mendoza, at kung ating makikita at napansin kanina, ito nga po ay nasa extreme caution mark. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng araw na ito, partikular dyan sa mga lugar na yan, ay maging hydrated po tayo at magsuot ng light-colored clothes para hindi naman tayo magka-heat stroke. At final question, Ginoong Mendoza, kumusta po ang panahon natin ngayong araw na ito? Ano po ba ang ating maaasahang panahon ngayon at sa mga susunod na rin na araw? Ang lagay po ng ating panahon sa araw na ito, May 10, 2014.
Ang Mindanao nga po ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pakidlat pagkulog. Sanhi po ito ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng bansa ay makakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pagulan o pakidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ng Iiral sa Mindanao at mula naman sa silangan hanggang timog silangan ng Iiral sa nalalabing bahagi po ng bansa Pilipinas. Ang mga baybaying dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Ang range of temperature here over Metro Manila is from 25 degrees Celsius to 36 degrees Celsius. And then, ang magiging weather po sa susunod po mga araw ay almost ganun pa rin po sangayon sa mga sinasabi po ng numerical weather model ng Pag-asa. Magkakaroon po rin po tayo ng Intertropical Convergence Zone over Mindanao and then still ang easterlies ang makakaapekto sa nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas. Katulad po sa Luzon at Visayas at ganun din po tulad ng aking sinabi, yun din po ang magiging weather sa susunod pong mga araw dito sa ating bansang Pilipinas. Yan nga mga kaibigan, inaasahan naman na ang malaking bahagi ng bansa ay magkakaroon ng fair weather ngayon. Ngunit nga dyan sa may timog na bahagi ng Pilipinas, partikular sa may Mindanao, ay maaaring makaranas tayo ng pag-ulan at dalangayan ng Intertropical Convergence Zone at inaasahang magpapatuloy na ganito ang magiging kondisyon ng panahon sa mga susunod na araw. Ngunit umiiral pa rin naman ang easterlies kaya isahan din natin ang mainit pa rin na temperatura. Maraming salamat po, Ginoong Manny Mendoza, para sa inyong mga binahaging impormasyon. Naku, napaka-jam-packed po at napaka-punong-puno ng impormasyon na inyong binahagi sa amin. Again, maraming salamat. Ngayon naman po, silipin natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Unahin na po natin ang sunrise at sunset. Si Haring Araw ay sisikat mamayang 5:30 ng umaga at siya ay lulubog 6:15 ng gabi. Ang ating buwan naman ay sisikat mamayang 12:90 ng hapon at lulubog ng 1:57 ng umaga. Ito ay may illumination na 63%. At ngayong darating na May 15, ang buwan ay mabubuong muli dahil ito ay babalik sa full phase nito kung saan ang buong kabilugan nito ang maaaninagan at makikita sa ating kalangitan. Karugtong nito, aabot rin sa perigee o pinakamalapit na punto nito ang buwan mula sa ating planeta. Dagdag nga nito ay malaki ang epekto dahil full moon. Kapag ang buwan ay nasa perigee, mas malakas ang epekto nito sa ating tide variations at mas malaki ang hitsura nito sa ating langit. Para naman sa ating mga mandaragat, tignan natin ang tide predictions ng NAMRIA. Ang low tide mamayang 12:49 ng umaga ay aabot ng 0.14 meters o 1:26 ng umaga ay aabot naman ng 0.44 meters. At ang high tide naman mamayang 8:09 ng umaga ay aabot ng hanggang 0.60 meters. Magbabalik kami dala ang iba pang impormasyon matapos ang ilang paalala.